Pag sinabing Raider, literal na malakas. Alam naman natin na ang Raider ang isang naghahari sa daan. Ngunit tila ba napag-iwanan ito sa kanyang ka-rival, ang Sniper 155R. Dahil kung nating maalala, naglabas ang Yamaha ng Sniper 150, ngunit sinundan din ito ng bagong modelo ng Sniper 155R. Ngunit bagong lahat, nagpapasalamat ako sa na-subscribe sa aking YouTube channel. God bless po sa inyo. So pag-uusapan natin ngayon ang kaibahan sa dalawang motorsiklo nito dahil bago ang modelo ng Yamaha at syempre ganun pa rin ang Raider 150 Fi. Well, isa-isasahin muna natin ang kanilang mga specs para ating malaman ang diferensya sa dalawang motorsiklo nito. Well, ating makikita dito na ang Raider ay may 147.3 cubic centimeter double overhead cam, 4-valve 6-speed at 13.6 HP at 10,000 RPM at may torque na 13.8 at 10,000 RPM. Syempre, literal na malakas. Siyempre sa kabilang dako naman ay ang Sniper 155R, ang bagong modelo ng Yamaha. At may specs din ito na 1.55.1 4-valve, single overhead cam and 6-speed at siyempre 17.9 HP at 9,500 RPM at may torque na 14.4 Nm at 8,000 RPM. Siyempre malakas din. Maliban sa bagong specs at syempre meron din itong riding aid o accessories. Ito yung tinatawag na dual ABS as assist lever clutch na wala ang Raider. Kaya nga siguro napag-iwanan na itong Raider o hindi pa. Para magkalamanan na ito yung ginawa nating summary. Dito makikita natin na mas mataas talaga ang specs ng bagong modelo ng Yamaha ng Sniper 155R. Siyempre makikita na rin dito na mas lamang sa makina, sa torque at sa HP at siyempre sa riding aid na pinaka-importante sa lahat ay ang ABS at siyempre pangalawa lever clutch at siyempre accessories na charging port na hindi pa natin nakikita sa Raider. Marirecommend ko itong dalawang motorsiklo na to, pero kung ikaw yung rider na gusto mo ng comfy, safe at may riding aids, Yamaha ka. Pero kung gusto mo naman ng ratratan at speed racing, masasabi ko ay para sa'yo ang Raider dahil literal po ito na malakas sa highway. Siyempre sa price, hindi pa natin mabibigyan ng exact price na ito dahil nga bagong modelo po ito. Siyempre expect natin yan na mas mataas ang price pagdating dito sa Pilipinas. At siyempre kaya na ginawa ng Yamaha ay hindi ito pagko-compete sa speed at power. Ginawa ng Yamaha ay ang kanilang marketing strategy dahil nung nakaraan ay naglabas po sila ng bagong modelo at ngayon naman ay sinundan po nila ito ng bagong modelo na syempre expect natin na mas mataas talaga ang price nito. Well, kung akong rider nga tatanungin kung saan akong napupusuan ng motor mo, doon ka na. Syempre wala yung panghihinayang dahil literal na branded ang dalawang motorsiklo na to. Well, ito na ang masasabi ko, nasa iyo pa rin ang desisyon, kaya good luck sa pagpili ng motorsiklo para sa iyo.